Tamang kadiliman. Ika-17 ng Hunyo, Father's Day. Sa isang lumang bahay sa paanan ng bundok sa Quezon, tahimik na naghahanda si Julia ng hapunan. Adobo, kaldereta, isang cake na may dugong pula na icing. Pero hindi para sa buhay ang handang ito. Babalik siya ngayong gabi, pulong ni Lola Ising habang nagkakabit ng itim na kandila sa altar. Sinabi sa panaginip ko, gutom na siya. Patay na si Papa Ramon, pero hindi siya nawala. Hindi siya matahimik, hindi siya tao. 11 taon na ang lumipas mula nang matagpuang hiwa-hiwalay ang katawan ni Papa Ramon sa likod bahay sa mismong araw ng Father's Day. Simula noon, kada taon tuwing ika-17 ng Hunyo, may nawawalang miyembro ng pamilya. At ngayong gabi, si Julia na ang susunod. Habang kumakain silang 5, may biglang bumagsak na itim na uwak sa gitna ng mesa. Patay, nangingitim at may nakaukit sa dibdib. Ibalik ang ama. Biglang nag-brownout, sumigaw si mama, tumulo ang dugo sa kisame. Isa-isang nasira ang mga plato at baso. Sa sulok ng madilim na sala, may lumitaw na anino. Mahaba ang leeg, walang mata at may nisi na abot sa tainga. Ako ang ama, bakit di ninyo ako tinawag? Sigaw ng halimaw. Nagdasal si Lola. Sancte Michael Arcangele. Crack. Putol ang leeg niya sa ere. Tila may puwersang hindi kita. Bumagsak siya sa lapag, walang ulo. Tumulo ang dugo sa sahig, bumuo ng bilog. Lumapit si Papa Ramon, ngunit masama na siya. Sira-sira ang balat, may bumubulwak na uod mula sa mga mata. May amoy siyang nabubulok na laman. Julia, halika na! Ikaw ang paborito ko. Ikaw ang handa ngayong taon. Tumakbo si Julia papunta sa kwarto. Isinara ang pinto at nagkulong. Ngunit sa salamin, nakita niya ang muka ng ama. Nakadikit sa likod niya, nakangiti. Wala siyang naramdaman, kundi ang malamig na hininga sa batok niya. Black. Bagsak ang katawan ni Julia sa kama. Bukas ang mga mata, tulala. Kinabukasan nakita siyang patay, nakangiti at may sulat sa dingding gamit ang dugo. Salamat sa handa, anak. Hanggang sa susunod na taon.